Patungo daw doon, gabay sa kabataan, patungo daw doon sa kadakilaan sa ating Panginoon. Ang Pathfinder po ay isang ministeryo na bumubuo ng buhay ng ating mga kabataan. Naghahanda sa kanila para maging malakas, tapat, at responsableng Kristiyano. Ayun pala yun. Ito pala ay ministeryo, ministry. Marami tayong ministry na naririnig, katulad ng ginagawa ng gagalangin, dahil marami po tayong doktor dito, medical mission, di ba po? Meron din tayong ministry na feeding. Papakain po tayo ng mga kabataan, ng mga matatanda. Meron din po tayong gift giving, yung mga ministry natin. Ano mo yung ministry natin? Meron din pala talaga tayong ministry bilang Seventh-day Adventist. Yan yung Pathfinder. Ito ay para sa mga kabataan natin, para tulungan natin silang maging malakas. Ano po ibig sabihin ng malakas? Strong sa English. Ano yun? Paano masasabing malakas ng isang tao? Paano pa masasabi? Pag walang sakit. Tama po? Ano pa? Pag malusog, di ba? Malakas. Tapat. Kayo pong mga magulang, gusto niyo po ba yung anak niyo ay tapat? Yes! Pagka nalaman ko na si Juye, yung bata ko ditong kanina kumanta, pag yun nalaman ko na nagsinungaling, masyadong maano na po sa tenga ko yun. Talagang kailangan, anong kailangan mong gawin para turuan ng batang ito maging tapat? Kasi napakahirap masakit sa isang magulang na yung anak mo nagsisinungaling. Hindi natin matutulungan ang anak natin kapag ang anak natin ay nagsisinungaling. Kaya sabi ko kay Julie, anak, kung gusto mo, natulungan kita sa lahat ng bagay. Just be honest. Be honest in everything. Hindi magagalit si mami. Hindi magagalit si daddy. Dumadaan tayo sa ganyan. Pero kung gusto mong tulungan ka ni mami at daddy and Jesus, you have to be honest. At responsableng Kristiyano. Paano po natin masasabi na tayo ay responsableng Kristiyano? Ano po ba yung Christian? Christian. Sa school, kapag ikaw ay nag-aaral sa AUP, ang tawag sa iyo ay AUPian. Tama po, no? AUPian. Ngayon, bakit tayo tinawag na Christian? Kasi Christ, ang Panginoon, yan, siya. Para tayo ay nasa paaralan ng Panginoon, kung gagawin natin sa school, di ba? Sa school, UPians ka. UPians ka, ano pa? Ateneas, yung mga ganyan. So, masasabi natin na Kristiyano tayo kung ang Panginoon ay nasa atin. Tama po? Marami nagsasabi, Christian ako. Pero nagsisinungaling. Nangangalun niya. Christian ako, hindi naman nagsisimba ng araw ng Sabat. Christian ako, hindi sinusunod yung 10 utos. Ang tawag mo sa inyo doon ay sinungaling. Hindi ka Christian. Kung Christian ka, dapat nabubuhay si Kristo sa puso mo, sa isip mo, at sa kaluluwa mo. Yun pala ang ginagawa ng Pathfinder. Akala ko camping, hiking, pag-enjoy lang. Gagawin po pala responsableng Kristiyano ang mga kabataan. Okay, layunin. Turuan ang mga kabataan sa paglilingkod sa Diyos, pagiging mabuting leader, at pag-unlad ng kanilang sariling pagkatao. Dito pala, paano natin tuturuan yung sarili natin? Kanina po, sabi po ni Elder Philip, yung talent din natin, pataasin natin. Yan, paramihin natin yung talent din natin. Paano? Lahat po tayo dito sa iglesia ito. Kung tayo po ay makikisakot sa Pathfinder, doon po natin matututunan paano maglingkod sa Diyos. Yan. Magiging leader. At pagunlad ng ating pagkatao. Pangalawa po, paghubog ng ugali. Sa pamamagitan ng mga gawain at mga obligasyon, natututunan ng ating mga kabataan ang mga prinsipyong gaya ng pagiging tapat,
magalang at mapagkumbaba. Meron po kayong mga anak. Alam ko, meron kayong mga apo sa paligid. Yan. Kung gusto po natin na turuan ng mga apo natin, mga anak natin, mga kapitbahay natin na maging tapat, magalang at mapagpakumbaba, isali niyo po sa Pathfinder. Isali niyo po ang Pathfinder po dito sa Gagalangan Church ay nag-start noong 2009. Nakita ko po doon yung Certificate of Operation. Ang tagal na po, 15 years. Kaya kung may mga kilala po kayong kabataan na 15 years old pababa, isali niyo po sa ating Pathfinder dito po sa iglesia. 15 years old pababa. Para matulungan po ating mga kabataan maging tapat, magalang at mapagpakumbaba. Next, espiritual na paglago. Sa ilalim ng programa, pinag-aaralan ng Biblia, nagdarasal ng magkasama at naglilingkod sa komunidad. Pinag-aaralan pala yung Bible dyan sa Pathfinder. Akala ko yung Pathfinder, meron pong tinatawag na bandaging. May tinatawag na bandaging, na tying, mga first aid. Tinuturo po yan. Kung gusto yung matutunan ng mga kabataan, mga anak ninyo ang first aid, tinuturo yan sa Pathfinder. Ang buong akala ko, ganun lang, na tying, semaphore, yung mga emergency na pag wala tayo dito sa city, pagdating natin sa bundok, sa isla, alam natin kung ano yung gagawin natin. Tinuturo yan sa Pathfinder. Hindi lang po yun. Ito po ay tinuturuan tayong pag-aralan ng Bible. Yun ang pinaka-importante sa lahat ng libro. Pagdarasal at maglingkod. Next, paglilingkod sa iba. Ipinapakita nila ang pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa para sa iba. Marami tayong ginagawa na mabubuti sa kapwa. Ang tanong, totoo ba yun? Baka naman po, pakitang tao lang. Pero alam niyo, pag ang kabataan ang gumawa, totoo. Pansinin niyo pag ang bata ang tumulong, totoo. Kasi pag mga may edad na mayroon na, ay, gusto ko lang ipakita na mabait ako, gusto ko ipakita na matulungin ako, pakitang tao yun. So, ang tinuturo dito, maglingkod ng buong puso sa iba. Next, paghahanda para sa kinabukasan. Natutunan ng mga kabataan ng mga bagay na makakatulong sa kanila sa buhay araw-araw. Alam niyo po, kahit paghugas ng pinggan, tinuturo po dyan. Sino sa mga kabataan ang nahihirapan maghugas ng pinggan? Nahihirapan? Tuturuan ko kayo paano hindi kayo mahihirapan. Kasi alam niyo ba, sa mga kabataan, kapag hindi ka marunong maghugas ng pinggan, ang sabi ko, hindi ka marunong magmahal. Bakit? Pag ikaw ay naghuhugas ng pinggan at ikaw ay galit, ako na naman lagi, araw-araw ako na lang, si Ate naman, si Kuya naman. Anak, hugas ka na ng pinggan. Ano yun? Hindi naririnig yung paghuhugas ng pinggan. Pinakamahirap na pagsubok ng mga kabataan yan. Sakayin po ba yung mga magulang? Saan po ba? Pag inutusan pa yung mga anak niya na maghugas ng pinggan, madali ba? Mahirap? So, yung paghuhugas, kapag ikaw ay naghuhugas ng masaya ka, ibig sabihin, marunong ka magmahal. Bakit? Kasi yung inuhugasan mo, ay, ginamit to ni Lola. Ginamit to ni Lolo, kaya hugasan ko. Ginamit to ni Mama, kaya hugasan ko. Ginamit to ni Kuya, kaya hugasan ko. Kasi mahal ko sila. Lahat ng gamit na ginagamit nila, tutulungan ko sila para hindi sila mahirapan. Huhugasan ko. Paplansyahin ko yung damit nila kasi mahal ko sila. Maglilinis ako ng bahay kasi mahal ko sila kasi ayaw ko mahirapan na si Mama at Papa. Nag-work na sa labas. Pagdating pa naman dito sa loob, mag-work pa din. Kaya tutulungan ko si Mama at si Papa maglinis ng bahay. Doon ka matututong magmahal. Mamahalin mo ang pamilya mo at mga tao sa paligid mo. Kasama pala yan. Next, pagsusulong ng pagpakikilahok.
Dito sila matutulungan na lumaki ng malusog, hindi lamang sa katawan, kundi pati rin sa kaisipan at kaluluwa. Pakikilamok sa iba't ibang bagay at sa iba't iba. Ito pong mga kabataang ito, yan po ay mga tinuruan ko po sa Rizal 5, Antipolo Rizal. Maraming mga kabataan ang gustong matrain. Kasi mayroong sikreto, bakit ba kailangan nila yan? Bakit kailangan ng mga kabataan nito? Pathfinder ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagbubuo sa susunod na henerasyon ng mga Adventist. Mga adults, mga nanay at tatay, ang Pathfinder pala ay makapangyarihan. Ito ha, tandaan niyo po, makapangyarihan po ito. Nabubuo sa susunod na henerasyon. Kaya kung ngayon pa lang, tinuturuan na natin yung mga kabataan natin. Pagdating ng panahon, meron bang maglilid? Meron po. Kung tuturuan natin yung mga kabataan natin ngayon, sila po ba yung tatayo na dito pagdating ng panahon? Yes. Mahihirapan pa ba tayo maghanap ng mga taong maglilingkod? Sa mga kapitbahay natin, sa mga kakilala natin? Hindi na. Kasi tinulungan natin sila, tinuruan natin sila. Sa pamamagitan ng Pathfinders, tunay tayong makakagawa ng pagkakaiba sa kanilang buhay at sa buong mundo. Alam niyo po, ang mga naturuan kong Pathfinder, hindi po sa tinataas yung sarili ko, pinupuri ko ang Panginoon dahil nung tinanong sila, alam niyo po yung mga tinuruan ko mga Pathfinders noon, ngayon po naglilid na sila sa mga churches. Pag tinanong sila, sino, minsan may mga program sa AY, sino ang naglapit sa'yo sa Panginoon? Ang ituturo po nila ako. Hindi ko po niyayabang yung sarili ko, pero pinapasalamatan ko po na ginamit ako ng Panginoon. Yung pathfindering, ginamit ko ako ng Panginoon para mailapit po ang mga kabataan ito sa ating Panginoon. Hindi pa po muli ang iyan. Marami pa po tayong mga kabataan na pwedeng ilapit sa Panginoon. Nakikita ko po dito sa tondo, ang daming mga bata na pakalat-kalat. Ang daming mga bata na hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Ang daming mga bata na walang nagtuturo sa kanila. May pagkakataon po tayo. Kung iimbitahin natin ang mga batang ito sa paligid, na mag-join ng Pathfinder natin dito sa iglesia, mailalapit natin sila sa Panginoon. Master Guide. Ito naman po yung tinatawag. Kaya po kami ay nakaputi. Ako po ay 34 years old. So, hindi na po ako